Alam nyo, madalas nating isipin na ang mga political surveys ay parang simpleng popularity contest lang, di ba? Kung sino yung sikat, sino yung angat. Pero paminsan-minsan, may lumalabas na datos na hindi lang nagpapakita ng kasikatan, kundi nagbubunyag ng isang napakalaking shift o pagbabago sa mismong pag-iisip nating mga Pilipino. Maligayang pagdating sa explainer na ito. Ngayon, objetibo nating hihimayin ang isang napaka-interesting at detalyadong op-ed tungkol sa resulta ng March 2026 Okta Research Survey na nakatutok kay Vice President Sara Duterte. Ang goal natin dito ay hindi para pumaniga, kundi para mas maintindihan natin kung paano ginamit ng may akda ang mga numbers na ito para bumuo ng isang malinaw na argumento tungkol sa sentimiento ng publiko at sa issue ng pananagutan. Para mabilis tayong makasunod, ito yung mga tatalakayan natin. Una, ang 69% headline. Pangalawa, metodolohiya at kamalayan sa survey. Pangatlo, ang tugon ng Mindanao. Pang-apat, demografiko, edad at estado sa buhay. Pang-lima, ratings at performance gap. At pang-anim, katapatan laban sa pananagutan. Let's get to it. Pero teka, bago tayo mag-deep dive sa mga numero, kailangan muna nating sagutin o isipin ang pangunahing katanungan ito. Ito kasi yung umiikot sa buong datos na ibinahagi sa artikulo. Nakakaintriga, di ba? Bakit nga ba ang isang rehiyon na kilalang-kilala sa matibay na pagsuporta sa isang lider ay siya ring mananawagan ng formal na paglilitis? Paano ba nagre-react ang publiko kapag ang usapan ay lumampas na sa simpleng suporta at napunta na talaga sa constitutional accountability? Umpisahan natin sa unang bahagi, ang tinatawag na 69% headline. Umiikot talaga ang buong OPED sa napakalaking numerong ito. 69% ng mga adultong Pilipino ang naniniwala na si Vice President Sara Duterte ay dapat humarap sa isang impeachment trial. Isipin nyo yan, sa panahon ngayon na halos palaging hati ang pananaw ng lipunan sa social media, napakabihira nating makakita ng ganitong kalaking supermajority, lalo na sa isang napakasensitibong usaping politikal. Ayon nga sa artikulo, ang bigat ng numerong ito ang sadyang nagtakda ng bagong tono para sa pampulitikang diskurso dito sa bansa. At alam nyo kung anong maganda dito? Perpektong inilalarawan ng mismong tanong na ito ang neutralidad ng survey. Napansin din agad ng may akda na hindi naman tinanong ng Okta kung guilty ba o may kasalanan ang vice-presidente. Wala siyang bahid ng paghuhusga. Ang tanging tinanong lang talaga ay kung naniniwala ba ang mga tao na sapat ang mga paratang para magsagawa ng formal na paglilitis. Binibigyan diin ng artikulo na sobrang halaga ng pagkakaibang ito. Ang paghingi ng paglilitis ay hindi otomatikong sinasabi na guilty ang isang tao, kundi naghahanap lang ang bayan ng tamang proseso. At dito natin makikita yung talagang naging hatol ng bayan. Ipinupunto ng op-ed na ang malaking agwat na ito, 69% ang pabor at tanging 28% lamang ang hindi, ay nangangahulugang umusad na talaga ang issue. Hindi na lang ito simpleng political chatter o away sa comment section. Para sa may akda, ang 69% na ito ay isang direktang panawagan ng publiko para sa isang formal at konstitusyonal na sagot. Punta naman tayo sa pangalawang bahagi, metodolohiya at kamalayan sa survey. Paano ba ito nakuha? Siyempre, kapag may lumalabas na ganitong klaseng resulta, ang pinakaunang tanong nating lahat ay, sino naman ang nagbayad para dyan? Dito iginigiit ng may akda kung bakit matibay ang datos. Dahil ang survey ay non-commissioned, ibig sabihin walang nagpondo bukod sa mismong OCTA, wala itong bahid ng political machinery. Dagdag pa dyan, ginawa ito via face-to-face interviews sa 1,200 na tao mula sa iba't ibang panig ng bansa. Sa isang lipunan kung saan talamak ang trolls at fake news online, ang ganitong klaseng standard na pamamaraan ng survey ay may napakabigat na timbang. Pero bago natin masabing, kaya gusto nilang matrial, kailangan muna nating tanungin, nakatutok ba talaga ang mga tao sa balita? Ang sagot na inilatag ng op-ed ay isang nakakagulatang 87%. 87% ng mga Pilipino ay pamilyar o may alam na tungkol sa isinampang impeachment case. Sa mundo ng politika natin, ang ganito kataas na awareness level ay napakabihira at talagang kahanga-hanga. Ibig sabihin, alam ng tao ang nangyayari. Ikinakatuwiran ng may akda na itong mataas na kamalayan na ito ang nagpapatunay na hindi lang basta-basta nagpapaniwala ang mga tao sa kung ano-anong naririnig nila. Nababasa at napapanood nila sa balita yung mga mabibigat na issue katulad ng sa P612.5 million confidential funds, pati na rin yung mga maiinit na banggaan at matatalim na salita ng mga opisyal.
Ayon sa op-ed, pinapatunayan nito na ang publiko natin ay aktibong sumusubaybay, tinitimbang ng maigi ang magkabilang panig at sila misma ang bumubuo ng kanilang matalinong konklusyon. Damako tayo sa pangatlong bahagi, ang tugon ng Mindanao. Ito para sa akin ang pinaka-interesting. Ito marahil ang pinakamabigat na insight sa buong artikulo, isang napakalaking paradigm shift. Kasi 'di ba, nakasanayan na natin na kapag nagtitiwala ka sa isang politiko, proprotektahan mo siya no matter what. Pero ipinapakita ng op-ed na pwede palang magsabay ang 90% tiwala at 61% suporta para sa paglilitis at mangyari yan sa iisang rehiyon. Ipinapaliwanag ng may akda na pwedeng pagkatiwalaan ng taong bayan ng isang leader ng personal pero sabay nilang igigiit na sumagot siya sa mga lehitimong proseso ng batas. Ang galing, di ba? At kahit na inaamin ng op-ed na mayroon pa ring malaking bahagi, nasa 38% sa Mindanao na tumututol sa paglilitis, mas nangingibabaw pa rin yung boses ng mayoriya. 6 sa 10 Mindanawan ang nagsasabing dapat magpatuloy ang paglilitis. Ibig sabihin lang yan, kahit doon mismo sa loob ng pinakamatibay na balwarte ng pamilya, nananaig ang kagustuhang magkaroon ng malinaw at legal na kasagutan. Susunod na tayo sa pang-apat na bahagi. Tingnan naman natin ang demografiko, edad at estado sa buhay. Kung susuriin natin ang mga numero across different sectors, iginigiit ng may akda na hindi ito nakakakulong sa iisang grupo lang. Pansinin nyo, may 54% pabor mula sa Class E o yung ating pinakamahirap na sektor at meron ding 75% mula sa mga rural areas. Ayon sa OPNED, sistematikong binabasag nito yung lumang kwento na ang panawagan daw na ito ay gawa-gawa lang ng mga mayayamang tagalungsod para atakihin ang isang populistang leader. Hindi makikita mong tumatawid ang issue sa lahat ng antas ng lipunan. Isa pa sa partikular na pinansin ng artikulo ay yung mga kabataan. Sila yung nagtala ng pinakamataas na porsyento, 77%. Ito yung henerasyon na literal na lumaki, nababad sa social media at nasaksihan ang buong political arc ng mga Duterte. Ipinapaliwanag ng may akda na iba na yung nagiging pamantayan ng mga kabataang ito kumpara sa mas matatandang henerasyon. Mas malaya na sila at tahasan silang nag-uubliga ng accountability. Panglimang bahagi na tayo, tingnan natin ang macro implications, ratings at performance gap. Simple lang ang logic dito. Kung naniniwala ang taong bayan na ang proseso ng impeachment ay simpleng pamumulitika o pang-aapi lamang, the natural tendency is tataas dapat ang simpatiya natin sa biktima, di ba? Pero iginiligit ng may akda na ibang kwento ang sinasabi ng datos. Bumagsak ang ratings ng Vice Presidente sa 50% habang umiinit ang issue ng accountability, samantalang ang sa Pangulo ay dahan-dahang umakyat. May isang linya dito sa op-ed na talagang tatatak sa'yo, napakabigat pakinggan. Ikinakatuwiran ng artikulo na sa mata ng publiko, lalo na't nakatutok ang lahat, ang pag-iwas sa pagpapaliwanag ay hindi nagpapakita ng lakas. Kapag ganito karami ang naghihintay ng mga sagot mo, yung patuloy na pananahimik, abay unti-unting nagiging pag-amin na yan sa mata ng marami. At papasok na tayo sa huli at pang-anim na bahagi, katapatan laban sa pananagutan. Dito talaga ibinagsak ng may akda yung pinakamalalim na punto niya. Matagal na kasing sakit ng politika natin yung kami laban sa kanila mentality, na kapag sinuportahan mo ang isa, bulag na pagtatanggol na ang kailangan. Pero ayon sa artikulo, ipinapakita ng survey na ito na nagmamature na tayo bilang mga botante. Nagiging mas sopistikado na. Ang mga Pilipino kaya na nating ihiwalay yung pagmamahal o paghanga natin sa isang personalidad doon sa obligasyong niyang sumunod sa batas at ipaliwanag kung paano ginagastos ang pera ng bayan. That is a real game changer. Kaya bago tayo magtapos sa explainer na ito, iniiwan tayo ng may akda ng isang napakabigat na katanungan para pag-isipan. Hindi na lang ito tungkol sa isang politiko tungkol na ito sa pag-unlad natin bilang isang bansa. Sa patuloy na paglago ng ating demokrasya, kaya na nga ba talaga nating ihiwalay ang ating personal na tiwala sa mahigpit na pag-obliga ng pananagutan? Mapapaisip ka talaga ng malalim, di ba? Maraming salamat sa pagsama sa paghimay nating ito at hanggang sa muli nating pagsusuri.